Dito mga kaibigan, nandito kami ngayon ni Pastor Jeffoy Lazaro sa tambayan ng mga bikers dito sa Tanawin, sa San Jose del Monte, Bulacan. Magbibigay siya ng mensahe para lumakas ang aming espiritual na pananampalataya. Go ahead, Pastor Jeffoy Lazaro. Magandang tanghali na po sa inyong lahat. Nandito pa rin kami nakatambay ni Sinon. Ang ating pong devotion ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Efeso, chapter 5, verse 21. Sabi ng Bible po doon, submitting yourself one to another in the fear of God. Wives, submit yourself unto your own husband, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife. So makikita natin dito yung tagubilin ng Biblia na sinabi ron na magpasakop kayo sa takot sa Panginoon. Ibig sabihin, meron dapat tayong kinatatakutan. Walang iba kundi ang Diyos. Kapag ang Diyos ang kinatatakutan natin, kahit saan tayo magpunta. Kasi kung takot ka lang sa asawa mo, pwede kang magtago. Pwede kang gumawa ng anumang bagay na hindi kalugod-lugod. But if you fear the Lord, kailangan yun ang dapat natin gawin. Sa verse 22 sa wives, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. For the husband is the head of the wife. No? Yung mga asawa, magpasakop tayo sa mga husband o sa husband. No? Dahil yun yung tagubilin ng Diyos. Sabi diyan, for the husband is the head of the church. Hindi natin pag-usapan dito kung ano narating o kung ano yung education ng isang lalaki, no, sa babae. Ang pinag-usapan natin dito yung restriction ng salita ng Diyos tungkol sa buhay mag-asawa. Isa sa nagiging problema ng Pilipino family, ayon sa survey ng Ateneo, sabi ron na ang isa sa pinaka-dahilan ay hindi maayos na pakikipag-usap o walang good conversation. No? Kapag walang good conversation sa isang pamilya o sa mag-asawa na hindi nag-uusap, doon nagsisimula yung isang trouble. No? So the number one problem of marriages today is not money, is not yung sex, no, is not children, but lack of healthy communication. No? Kapag wala tayong malusog na pakikipag-usap sa isa't isa, sa isang pamilya, at nawala ang respect ng husband sa wife at ang wife sa husband, yung bang walang maayos na pakikitungo, doon po nagsisimula ang isang hidwaan sa isang pamilya. No? Communication comes first. A sound husband and wife relationship, no, is impossible apart from good communication. Hindi pwedeng maging maganda o ang isang relasyon na hindi maayos ang usapan. So doon nagkakagulo, no? Tandaan po natin, wag natin isasara ang ating bibig sa taong pinagbuksan natin ng ating puso. Huwag mo isasara sa iyong asawa ang iyong bibig upang sabihin ang isang bagay na dapat pagkasunduan para maging maayos yung pagsasama. Lahat po tayo, we are accountable to God because mahigpit ang tagubilin ng Diyos about marriages. Marriages is a blood covenant. What is covenant? Covenant is a testament. It's a promise. God-keeping covenant. Ang Diyos ang nag-iingat ng isang covenant. We are responsible sometimes. Kaya nauuwi sa hindi maganda ang samahan ng mag-asawa. Dito sa Pilipinas, marami naghihiwalay. Marami nagsasama na hindi maayos. Marami nag-aaway. Affected ang ating mga anak. So sinisikap na lutasin ng salita ng Diyos ang buhay mag-asawa. Tandaan natin, ang nagiging dahilan ng hindi maayos na pag-uusap ay sinasadyang pananahimik. No? Ano pa? Pansaring nagpagsasalita.
pasaring, no? And then palakasan ng voices o boses. And then basagan ng pinggan, yung dabugan, o kaya di pagbibigay ng atensyon sa pakikinig. And then laging hawak ang cellphone. Nauubos ang time sa technology o sa social media kaysa isang maayos na pag-uusap. So ano yung mga dapat nating gawin, no? May mga bagay tayong dapat maayos sa pag-uusap. Gawin ang lahat ito sa diwa ng panalangin. Una, planuhin ang iyong gagawin sa pag-uusap. Plan your conversation. Plan your good conversation. Hindi yung naglalaba ka sa kayo mag-uusap, o hindi yung may gagawin ka saka lang kayo mag-uusap. Hindi yung nagluluto ka sa kayo mag-uusap. Yung kayo lang dalawa ang dapat mag-usap na parehong handa ang inyong pag-iisip sa isa't isa upang maayos yung isang bagay na dapat yung pagplanuhan. Then, huwag magtataas ng boses. Don't raise your voice. Pangatlo is makinig ng hindi sumasagot. No? Listen without answering immediately. Yung pang takpa sa pusi mo magsalita, no? Hindi yung babarahin mo. Ano pa, no? Pag-usapan ng problema at hindi ang pag-atake sa bawat isa. No? Talk about the problem and not attack each other. No? Hindi yung paghahandaan mo agad, no? Pag sinabi nito ganito, babarahin ko na. So, yung mga dapat marinig o maisaayos ay binara mo na at hindi na ito naayos. So, saan gusto nyong mag-usap? Sa ibang tao? Sa ibang asawa na may asawa? Kumpare? So, dapat ang mag-asawa ay nag-uusap. Ano pa, no? Igalang ang pagkakaiba ng paniniwala. Also, respect differences of belief. And then, number 6, igalang din ang paghahayag o pagpapahayag ng damdamin sa bawat isa. Also, respect the expression of each other's feeling. May kanya-kanyang damdamin. Tandaan natin, iba ang lalaki sa babae. Magkaiba, no? Parang tayo, may sarili tayong labi. Sometimes may dila tayo, nakasama natin since born. Sometimes nakakagat natin. No? Ibig sabihin, tayo na mismo, marunong na tayo maglakad na dadapa, natitisod. May differences ang lalaki sa babae. So, hindi magkapareho ng parehong pananaw. Kaya, kung tayo ay mag-uusap na magkakasundo sa isang bagay, na mapapabuti ang isang pamilya, gawin natin. Tandaan natin, walang swertihan sa pag-aasawa. Kundi ito ay pinag-uusapan both between husband and wife. So, kailangan natin pag-usapan ang isang bagay, pagkasunduan at pagtulungan para ang ating mga anak ay may maayos na kinabukasan. Tandaan natin, magulo na Pilipinas. Magulo na mundo. Huwag na natin dagdagan. Ayusin natin ang ating pamilya sapagkat yan ang estado na ginawa. Hindi pwedeng maging maayos ka sa ibang tao, hindi ka maayos sa pamilya, no? Hindi tayo pwedeng maging marangal sa ating kapwa kung dun sa ating pamilya ay hindi. Una sa lahat, ipag-pray natin to, humingiling natin na ang Diyos ang mamagitan sa ating pamilya upang maging maayos. Yun lamang po, maraming po salamat sa time na binigay nyo sa amin. Thank you, Kasilo. Ayan, maraming salamat Pastor Pietro Lazaro. Napakagandang mensahe na pinagkaloob sa atin ng ating pastor na tungkol sa pamilya. So kailangan communication. Yung mga mag-asawa na hindi nag-uusap, nagbabangayan, itigil nyo na. Dahil walang mapatutunguhan yan. Kailangan yan gawin ninyo anuman ang inyong gagawin sa inyong asawa, anuman ang inyong sasabihin, gawin niyo yan sa pangalan ni Jesus para maparangalan ang Diyos Ama. Sa Colossians chapter 3 yan. Kaya kung ano man ang gagawin mo kung sinasabi mo asawa mo, gawin mo yan sa pangalan ni Jesus para hindi ka magkasala. Ano man yan sasabihin mo, gawin mo yan sa pangalan ni Jesus. Ano man yan gagawin mo, gawin mo yan sa pangalan ni Jesus para hindi ka magkasala. Amen. Yun lang mga. Thank you for watching.